akin. Magti-testimony sana ako kasi ang hirap sundan ng dalawa. So, i-close na lang natin itong gawain siguro. And kidding aside, lagi ko din sinishare to kapag nagbabalik ako from vacation. So we should honor our parents because yun sinabi sa Exodus 20 verse 2. Kung gusto natin na mababuhay natin, let's honor our parents. Doesn't matter kung madami silang mga nagawa sa atin, pero dapat mas na yung marami silang kabutihan ginawa sa atin because kung wala sila, wala tayo dito. So hindi pa rin excuse kung ano pa man yan. At the end of the day, ang kagustuhan ng Panginoon, nagkaroon ng compassion at maging makapagpatawad. So, sabay-sabay po tayong tumawag sa magulang natin. Amen. So, inano ko lang po yung energy kasi nakakaalis sa mga. So, makaka nyo kumain, pag uwi nyo, pag day off nyo, may kita tayo na magkano ba, tumawag, mag-communicate, hindi yung pagka nawala na, saka na lang puro ano. So, ito isang mga reminder sa atin na kung buhay pa, may nanay pa or may tatay pa or parehas pang buhay, surprise natin sila, magpamasahe kayo, mami, daddy, padala nyo ng pang kape. Kung able ka mag-Starbucks dito, sila, ipa-experience mo kasi sa kanila. Or kung nagbakasyon tayo, dalhin din natin sila doon para marami tayo nakikreate na memories together with our parents and loved ones. Kasi yung mga ganitong bagay, reminder sa ating lahat doon na mayroon pang magulang na iparamdam at sabihin ko ano yung mga hindi natin nasasabi sa kanila. Kaya sabay-sabay po tayong tumawag. Anyway, kidding aside, tawagin ko na po yung next and last. Tawagin ko si Kuya Jeff. Kuya Jeff? Amen. So, medyo mahaba-haba na po. Medyo late na. So, i-iglihan ko na lang po. So, right now, hindi ako magte-testimony. So, I will just, kasi may nakita ko sa social media, I just wanted to share yung kadakilaan at kalwalhatian ng Diyos, hindi lang sa akin, kundi sa buhay ng bawat isa. So, ito yun. So, sabi dito, sa tahanan ng hari, dumaragasa ang papuri. May dalawang pastol na tapat sa pag-ibig ni Kristo lagi. May pusong mapaglingkod at kamay na handang umakay, tinawag ng Diyos upang tayo patnubayan sa tamang daan. Pastor Dick, isang naman sa pananampalataya. Nagtatanim ng katotohanan, sagana at pag-asa. Matatag ng pananaw, may lahon sa pagsasalita. Tinatahak ang daan ng Diyos, may tapang at biyaya. Pastor Arnold, pinag-aaral ng Espiritu. Tayo tayong lahat. Sa pagsamba, Sa pusong mahawain, pusong handang maglingkod. Sa bawat panalangin, si Kristo ang nasasagot. Magkasama sila naglilingkod, puno ng biyaya at pag-ibig. Salamat ng Panginoon sa gawa sa puso't tinig. Sa unos man o sa liwanag, hindi sila sumusuko. Dahil sa Diyos, lakas nila ay totoo. Kaya ngayon, kami lubos na nagpapasalamat sa dalawang pastol na sa amin ay tapat. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng sagana. Kayo kay church ay umaawit. Salamat po mga pastol namin. Mahal na mahal namin kayo. So, Arnold, Pastor,
Tayo kayo guys, tayo. Let's stand up. Stand up. Ayun na. Lord, by your side, bless us all that you do. Through the things He will see you through. We appreciate all you Okay po, pinahingahan po ang bawat isa. Maupo po muna tayo. So, wait. So, today, this month pala, sineselebrate natin yung Pastors Appreciation Month. So, may mga members tayo na nag-prepare ng something, token, so, to honor our pastors. So, ayan. So, kung meron kayong something, i-bless natin yung ating mga pastor. And while waiting, tatawag po ako ng isang member to give a short message sa ating mga pastor. So, tawagin ko si, nasaan si Jel? Jel. Ayun pala, ang layo na tingin ko. Ang layo. Jel, short message natin para sa pastor natin. Una po sa lahat, i-praise God kasi dinala kami talaga dito ni Louie and namiss po namin si Pas Arlon and Pas Dick. For Pas Dick, salamat po pa sa lahat. Kayo po yung naging ano po talaga namin ni Louie na magpatuloy po. Na parang minsan nag-feel namin na napapagod. And it's normal kasi tao po tayo, no? Nag-feel natin na parang yung mga ginagawa natin, hindi pa natin siya nakikita, pero kayo po yung lagi po nagiging motivation po talaga namin na magpatuloy sa paglilingkod kay Lord kasi nakaka-bless po yung life niyo po, yung ginagawa niyo po talaga, hindi lang po para sa amin, sa church po, sa lahat po, nabibless po talaga kami every single pag tinatanong niyo po na pag hindi kami mag-attend ng IT, ganyan, nare-remind niyo po na lagi na okay lang yan, magpahinga muna kung napapagod, and we really bless Pas, and thank you po sa buhay niya po, and we love you. And for Pas Arlon, Pas, thank you po Pas, kasi Pas Arlon, ikaw din po yung una kong para ikaw po yung naging number 1 na takbuhan ko. pag may problema kami din ni Louie, ganyan, pag may mga bagay na hindi kami pagkakaunawaan, yung word of wisdom mo talaga, Pas, is sobra po, talagang, alam mo yun, parang kahit hindi nag-usap lang po tayo sa phone, ganyan. Grabe po yung mga sinasabi niyo po na dami pong laging nare-realize na oo nga no, bakit ako may stress, bakit ako mapapagod, ganyan. And yung nangyari din po nun sa father ko, salamat po talaga sa prayers niya kasi yun yung number 1 testimony talaga sa buhay ko na ginawa ni Lord na hindi ko alam kung saan ako nanungugot, pero dahil po sa mga sinabi niyo po sa amin, yung prayers niyo po, na magkausap lang tayo sa phone, grabe yung iyak ko that time na pasalamat ko talaga kay Lord kasi dinala nila kami dito mag-asawa. Ang laki po ng pagbabago sa buhay namin. Praise God po sa buhay niyo. Love you po, Pastor.
Thank you so much, Jel. So, isa naman, tatawagan ka ng isang leader, representative ng leadership ng church. So, tawagin ko siguro si Kuya Amante. Okay, magandang tanghali po sa lahat. Kaya pa ba? Gutom na? Ano ba yung pwede kong sabihin? Actually, marami akong pwedeng sabihin, pero una-una, Happy Pastor's Month. Actually, pinag-usapan namin to since August. Kasi naalala ko nung nakarang taon, kasi kasama ko si Kuya Arnold, sabi niya, anong gagawin nyo naman na hindi namin mapapansin? Kasi, ewan ko kung na-surprise ba talaga. At saka yung bulaklak, actually dapat hati-hati ito eh. Pero anyways, Pastor Arlon, nauna kay Pastor Arlon, salamat sa buhay mo. And of course, mga kapatid, alam naman natin yung iglesyang ito ay hindi perfecto. At yung mga pastor natin, hindi rin sila perfecto. Of course, may mga kakulangan, pero salamat. Salamat sa buhay mo, Kuya Arlon, na kung saan minsan, actually, kung kasama niyo si Kuya Arlon since 2023, nung dumating ako, hindi to yung Kuya Arlon na naabutan ko. So, iba na yung Kuya Arlon na nakilala niyo ngayon. So, at of course, yun yung proseso ng bilang Kristiyano sa buhay natin na yung changes kasi hindi naman yung parang in just twinkling of an eye, nandun ka agad eh. Kahit mananampalataya ka, kahit tinawag ka na ng Panginoon, nandun yung proseso pa rin na unti-unti tayo kumbaga binabago ng Panginoon sa kanyang kagustuhan. Amen? And of course, we really appreciate Kuya Arlon at ang dami ko talagang nakita kumbaga changes. And of course, hindi ibig sabihin na ganun ka si Kuya Arlon dati. Ibig sabihin, yung pagiging pastor niya, nagiging daan, kumbaga, ma-share niya yung salita ng Panginoon, of course. Naging kumbaga, ito yung motivator ng iglesia si Kuya Arlon. So kung kausap niyo si Kuya Arlon, madami siyang pwedeng sabihin sa inyo. At kung palagi kayong kasama, mas especially minsan, di ba? Ako kasi, since nasa Riyadh na ako, hindi ko palagi kayo makakasama, but still my heart belongs to KOK. And of course, from January until now, nandito pa rin ako sa harapan nyo. And as long as kaya ko bilang isang leader ng church, so nandito ako palagi na bababa from Riyadh to Dammam. So, nandito kami, Kuya Arlon, to support the ministry. And to Kuya Dick, alam po natin na mahirap yung pinagdadaanan din ni Pastor Dick. Kaya nasabi ni Kuya Rudolph, sabi niya, kung minsan gusto natin iasam-asam yung mga pagpapala ni Kuya Dick. Pero of course, baka sa kabila nun hindi mo din gusto yung kanyang pinagdadaanan. Diba? Gusto mo ba na mabulag din para makuha yung kanyang... Diba? Amen? Pero in return ng kanyang pagpapagal sa ministry, kita nyo naman on how God blessed him. Pero yung pagsubok nandun pa rin. Pero Kuya Dick, alam ng Panginoon yung puso mo, alam ng Panginoon yung ministry na hinahawakan yung dalawa ni Kuya Arlon. And sana patuloy ka lang na magpagamit sa Panginoon, of course, bilang mga flocks mo na nandito sa King of Kings. So we are here also to support. Okay lang, minsan mapapagalitan tayo ni Kuya Arlon, ni Kuya Dick. Intindihin nyo yung pastor natin. Hindi yan sila robot. Hindi yan sila, kumbaga, napapagod din sila. Kaya palaging, kumbaga, intindihin natin, kaya minsan, magugulat kayo, minsan si Kuya Dick, ano yan eh, biglang parang dragon. Amen? Pero, normal na naman yun. Minsan, kaya, minsan sa kapaguran, and of course, ang paghandle ng church, isa kang parang presidente, that you are handling also, isipin mo, dalawang pastor ay nahandle niya, ang tinitingnan niya, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang ugali. So dapat pasalamat tayo na kahit sa ang daming pinagdaanan ng iglesyang ito, nandito pa rin tayo na patuloy na naglilingkod
at sinusuportahan yung dalawang ito. Hindi ito nila magagawa kapag hindi natin sinusuportahan yung kanilang kumbaga gustong ipagawa ng Panginoon sa kanila. Pastor Dick, Kuya Arlon, sana na-surprise namin kayo sa aming inihanda. So mahigit 1 buwan itong inihanda. Tapos ang ending, hindi nahati yung bulat-bulat. Sa'yo, Orange. Sa'yo, ate, Orange. Pero anyways, our hearts, kasamang yung King of Kings, are grateful enough to have you in this church. So may kakulangan man kami bilang mga leaders, may mga kumbaga may mga bagay kaming minsan hindi rin pagkakaya-aya sa mga ibang may mga kakulangan din, but still nandun pa rin yung it's better na mapagsabihan pero puno ng pagmamahal. Amen. So salamat sa buhay nyo, and also sa lahat ng mga members. Ito yung mga pastor natin, Kuya Arlon and Kuya Dick. So happy Pastor Man. So Thank you so much, Kuya Mante. So, alam ko late na, dapat 12 na po sa tayo. So, let's appreciate our pastors because they deserve it. Though hindi man ganong engrande ka gumastos ng libo-libong reals, but the fact na naalala natin yung mga pastors natin, na recognize natin sila at alam natin yung pagod at yung mga nakakasalamuhan nila everyday sa ministry, dahil hindi talaga pilit pagiging pastor. Lahat ng problema ng members, number 1 sa kanila na malapit, financial, issue ng relasyon sa magulang, kapatid, anak, trabaho, walang trabaho, may perang involved, so lagi sila nandyan. So sila yung tagasagap halos ng mga negativities, kaya always pray natin sila. Ayan, meron tayong package, syempre. mag-asawa. Okay, so pahingan natin ng acknowledge ng mabilisan yung dalawang pastor natin. So, bibigyan natin sila ng 2 minutes lang. Pag lumagpas, tagal tayo. So, unahin natin si Pastor Arlon. Unahin natin. Nagbabato-bato pa sila. Sino gusto niyo mauna? Si Kuya Dick na. So anyhow, first of all, thank you rin sa kanina sa sabayang pagbigkas. Surprise kami. Pero matagal na magsabi-sa. Lord na God, mga kapatid, maraming salamat sa inyo lahat. Kay sa mga leaders, PLD, kay Mante, kay sa lahat. Kay Mike, sa lahat po ng leaders ng kayo, maraming salamat. Hindi po namin magagawa yung aming ministry, yung aming connect kung wala po kayo dyan. Of course, sa mga members, maraming salamat po sa ating mga bagong bisita ngayon. We love you and I hope and pray na mas makasama pa namin kayo. At honestly, I was surprised even Pastor Arlon kasi hindi nag-expect na may paandar pala. Sabi ko rin na aming pastors man, meron pala talagang paandar yung kayo. Okay. So maraming salamat sa love, sa support at sa trust at sa respeto nyo ibinibigay sa aming mga pastor. Sabi nga nila yung Bradley, Diamante, we are not perfect, we also make flaws, make mistakes, but we all, lahat tayo ay sama-samang babalik lamang sa Panginoon. So maraming salamat sa mga leaders, sa mga members natin. We love you with the love of the Lord. Thank you. Thank you
naman ako masyadong iyak. Na-surprise talaga ako kasi, ano man sabi ko, maraming salamat KOK family sa church, sa bawat isa sa inyo. Ano ba sasabihin ko? Hindi ko alam. Oo nga eh. Ito na lang. Sabihin ko sa church na, you know, these past few months, you know, okay na lang. Hindi, ang gusto ko sabihin kasi talaga, you know, past few months, sabi ko naman to recently, you know, and I think it's very normal and I acknowledge it. You know, ang sa simbahan, you know, we serve the Lord, but there are times that we also get tired and you know, I think okay naman yun, pero ang biyaya ng Panginoon, you know, hindi mo maitatatawa na even if you're tired, the strength really comes from the Lord. Naiiyak ako ngayon kasi past few months also and weeks or months, you know, talagang I really want to be, kumbaga, yung when you are a pastor, minsan gusto ko lang munang sabihin, sorry, nag-jumble na ako. Praise God sa Panginoon sa praise and worship natin sa araw na to. You know, sa bawat isa, you know, while we are worshiping kanina, talagang parang ang daming, hindi ko alam kung anong nare-reveal sa bawat isa. But you know, what revealed to me talaga na parang minsan, na parang, alam mo yun, baka yung iba sa inyo, napapagod tayo, o sa buhay, kung anong pinagdadaanan natin. Alam mo, even if we are tired, pero you know, right now, eating moment, katulad ng kanina, kahit anong pagod natin, yung pag-ibig ng Panginoon natin nararamdaman na parang nawawala siya lahat. Nabibigyan tayo ng pag-asa. Maybe we are in that situation, pero kanina parang it really, kumbaga, reminded us na, tignan mo, di ba? Alam ko yung bawat siguro hindi man lahat mga story natin. For example, si Ate Marcy may bagong trabaho, diba, na pinapalalangin sa Panginoon, yung mga testimony ng bawat isa. You know, ang inano ko lang is, you know, yes, we will get tired sa kung ano magagawa natin, but you know, in everything that we do, in everything, let's not lose the Lord in our lives. You know, naiyak din ako kasi parang, alam mo, sa pagtitignan ko yung laling bagong Meriverse, minsan, alam mo, pero of course, hindi siya, minsan, nahihiya ba ako na parang, pastor ba ako ng church na to? I feel na parang minsan, kumbaga, of course, I know it's by the grace of the Lord na hindi, kumbaga, tayo talaga sa sarili natin. You know, minsan, I am being humble. Nakahumble ako sa sarili ko na parang, you know, because people will, you know, ang pagiging pastor, hindi lang siya how you administer the church. It's really your 24/7 life testimony. Kapag merong hindi nakitang maganda sa'yo, tapos may ma-stample or mamaano, parang it also hurts you. So, kumbaga, alam mo yun, kumbaga, that's why, you know, kapag pinagsama-sama mo yun, kumbaga ma-overwhelmed ka rin talaga minsan eh. But I was reminded, it's really the grace of the Lord that we will be able to make it. So, church, KOK, you know, I am not perfect. You know, last week, you know, siguro talagang, siguro talagang in the past, siguro may mga moments talaga ako'y masungit, I'm very straightforward. You know, but always remember when I speak to you, it's always coming from the place of love. You know, kapag ako may nasabi sa inyo, you know, it's not coming from a place of anything but a place of concern and love. Mahal ko ang simbahan.
Church, sa mga bago pa lang, gusto ko nang sabihin sa inyo before I end this. Ang paglakad natin sa Panginoon, lalo sa mga bago, we feel blessed or parang tuloy-tuloy. There will be a time that our faith will be tested and the enemy will snatch us away again from the ministry. Beware of it. Alam mo, nandito na tayo sa simbahan. May mga darating na tao sa buhay natin that will take away what you already have with the Lord. Pero always remind yourself na do not stop, do not let the distraction. It could be a person, it could be an opportunity. Alam mo, sa mga bagay na yan, kapag hindi ka looban ng Panginoon, andito ka na, mawawala, alam mo yun, and then pwede kang mawala sa simbahan, alam mo yun, kung ano man yung ginagawa natin na hindi blessing ng Panginoon. Pero alam mo, sayang eh. So, always talagang isama natin si Lord sa lahat ng gagawin natin. Good thing we have the conviction of the Holy Spirit before we do things. So, yun lang. And ang prayer ko sa lahat ng gagawin natin na lagi tayong masaya na ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Amen. Na hindi lang tayo magiging masaya na sinusunod natin yung sarili natin. I have done it many times in my life. After I, obey myself, I'm still the same person, hurt, there's emptiness. But my prayer for all of us is that our happiness should always be based in God, na kahit hindi natin masunod sa sarili natin, ang kasiyahan natin, kasiyahan ni Lord. Amen. Church, I love you. And leaders, maraming salamat. Kuya Dick, happy Pastors Month. Sa lahat ng new members, we will talk to you later sa mga bago, we will want to get to know you. And I pray na lahat tayo will continue to grow, hindi lang sa finances, hindi lang sa mga material things sa mundo ito, but we will grow spiritually and that we will be more of God and less of ourselves. Amen. I love you, KLK. 2 minutes na, actually pwede pa akong mag-preach 1 hour, kaya lang wala na oras. I love you. Before that, pasal na ako isa. Teka lang pala, may picture lang ako sa mga BFF kong pastor. Kaya may BFF kayong pastor. Thank you so much. So, before natin i-close, bago tayo dumako sa closing Mas prayer. marami ko numbers ko kasi sabi, parang mas art. Tayo po tayo, tawagin ko si Kuya Chris para ipag-pray ang ating mga pastors, then sa closing prayer po. Mga leaders, okay. Nandito yung pinabigyan. Amen. Muli sa ating dalawang pastor, happy month, Pastors Month. Amen. So let us pray. Pag-pray natin ang ating mga pastor. Yes, Lord, I praise you, glorify thy holy name, O Lord. Salamat kami po, Panginoon, sa buhay ng ating dalawang pastor po, Panginoon. Tulad po, Panginoon, ni Abraham, tulad po, Panginoon, ng iyong mga propeta na sinong nauna po, Panginoon, ay ginagamit mo sila po, Panginoon, upang kami gabayan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala po, Panginoon, na nagmumula sa kanila po, Panginoon, sa ang gagaling din po sa inyo po, Panginoon. Salamat sa paggamit mo sa kanilang mga buhay po, Panginoon, nang sa ganun po, Panginoon, ay patuloy rin po kami po, Panginoon, umunlad po, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo po, Panginoon. Yes, O Lord, patuloy mo silang pagpalain po, Panginoon, sa po ng kanilang pamilya po, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, na dumarating sa kanilang buhay po, Panginoon, alam po namin po, Panginoon, na your grace is sufficient po, Panginoon, sa kahit anuman po pang pagsubok na darating sa kanilang buhay po, Panginoon. Patuloy mo po silang gamitin po, Panginoon, na daluyan po, Panginoon, ng inyo po, Panginoon, mapagpalang mga salita po, Panginoon, na sa bawat kanilang bibig kasi po, Panginoon, ay magkakaroon lagi po, Panginoon, ng kapangyarihan, ng anointing, ng authority po, Panginoon, na nanggagaling sa inyo po, Panginoon. Tulad po, Panginoon, sila po ang inyong ambasador po dito, Panginoon, dito sa mundong ibabaw po, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, naggagabay din po sa amin po, Panginoon. So, Lord, kung alam man po ang kanilang mga pagkukulang po, Panginoon, alam po namin po, Panginoon, ikaw ang magpupuno po, Panginoon, dito po, Panginoon. Blessing upon blessing po, Panginoon, ang kanilang sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga
pamilya, sa bawat kanilang hahawakan, sa kanilang mga gagawin po, Panginoon, ay magkakaroon ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal, lalong-lalo na po po, Panginoon, sa spiritual namin pamumuhay po, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga bago na kakakilala sa kanila, mas deeper pa po nila makilala kayo po, Panginoon Jesus, through sa buhay po, Panginoon, ng aming dalawang pastor na ito po, Panginoon. Yes, so Lord, salamat sa pagpapala na binigay mo sa POK sa buhay ng dalawang aming pastor na ito. Muli, salamat po, Panginoon, itinataas namin po, Panginoon, ikaw sa buhay po, Panginoon, ng aming dalawang pastor na ito po, Panginoon. Let the Holy Spirit na patuloy na bumabay sa kanila, Panginoon. Muli po, Panginoon, ito aming panalangin sa iyo, Ama, kasama ng banal na Espiritu po, Panginoon, at sa ngalan ni Jesus na aming Diyos, noon, ngayon, at mapakailanman. Amen. So, sa closing prayer, sino po yung nakasign sa closing prayer natin? Si Ate Ting. So, diretso na po tayo, tayo po tayo, closing prayer. Ting.